maalis mo man ako sa presidential race, hindi pa rin ikaw ang presidente. King ina mo. Walang buboto sa'yo. Please lang. Hindi ka nga dumadaan ng contest eh. Kasi wala kang kalaban sa Tacloban. Kasi binibili mo, pinapakidnap mo, hinaharas mo ang mga kalaban mo. Bigat Hindi ka nun, ha? dumaan ng contest. What's up mga kayon? Welcome back pa rin syempre dito lang sa Joe Malone TV. Tunay na balita, walang kinakampihan, sumasalamin sa katotohanan. Wala doon sa St. Luke's, Mandaluyong ba? Ay, St. Luke's. Basta St. Luke's, mga kayon. Ito na. Medyo mahaba-haba ito, pero worth it naman ating pag-usapan. Nga pala, maraming salamat sa mga sumusuporta sa atin ng mga DDS. Maraming salamat sa mga sumusuporta sa atin sa national, pati na rin sa Joe Malone TV. Tunay na balita, walang kinakampihan, sumasalamin sa katotohanan lamang. Shoutout sa lahat ng mga viewers natin dito sa taas, mga Iskonians natin sa kabila. Maraming salamat sa pagsubaybay at kung bago ka lang dito sa channel ko, huwag mong kalimutan mag-subscribe. I-click mo na yung notification bell at libre lang naman yan. Libre lang naman yan. Itong national reaction video natin patungkol sa mga issues at current events na nangyayari sa Pilipinas, loob man o labas ng Pilipinas. Kaya shoutout sa inyong lahat dyan, Maraming salamat sa mga GCash donors natin. Siyempre, lalong-lalo na kay Sir Ronald Pyromel, Ma'am Janet, at pati na rin si Ma'am Melcy. Medyo nawala si Ma'am Melcy ngayon, At pati na rin kay Sir Christian. Ito, panoorin na natin. Wag na magpatumpik-tumpik pa. Oy, paki-like at share itong ating video, mga kayon. Ito mga ka-DDS, suportahan natin itong si Inday Sara sa laban niya at nakakagulo na nga ang putya. Grabe. Nakakagulo na sa Kongreso. Talagang kanyang-kanyang labanan na, no? Gusto kasi ito kasi yung moment na gustong ilipat at basahan at nag-iiyak na si Atty. Lopez. Si Atty. Lopez, yung executive assistant ni Vice President Sara Duterte sa Office of the Vice President. Sinasabi nga niya, nagtatrabaho lang naman daw siya. Isa lang naman daw siyang regular employee, no? Bakit parang sinasabi niya rito, and I quote, na parang wala nang ang batas ang Pilipinas. Kasi madaling araw, gusto siyang ilipat sa Women's Correctional sa Mandaluyong. Mantakin mo yun, kaya napalusob. Etong si Sara Inday Duterte, kasi attorney din kasi to Attorney din kasi to, kaya kailangan ni Atty. Lopez ng attorney para maipagtanggol siya yung moment na yan. Isang araw lang to, madaling araw. Panoorin natin to, galit na galit si VP Sara Duterte rito at pinagmumura yung mga
yung ating presidente na si Bongbong Marcos, yung asawa, yung kanyang may bahay na si Lisa Marcos, at pati na rin si House Speaker Romualdez Martin, at pati na rin si Joel Chua. Panoorin natin to. Panoorin natin ha. Talagang nagkakagulo na ang Pilipinas, at balita ko meron ng people power sa Mindanao. Panoorin muna natin to. Hindi pa kayo nakakita ng kalaban Yan. na tulad ko. Nagpigil ako na nagpigil Yan. kasi masama sa bayan. Hindi maganda ang political instability. Totoo yan. Totoo yan. Grabe. Nabayaan ko kayo sirain ang pangalan ko kasi I have nothing to lose. Galit na galit. Sinira niyo na siya. Wala na siyang ikakasira pa. Tapos ganito ang gagawin niyo. Hindi ko alam paano nakakatulog ang Chief of Staff Yan. ng Armed Forces of the Philippines. Gabi-gabi, mahimbing ang tulog mo. Ganito ang bayan natin. Bilyon ang nawawala. Tanungin nyo si Congressman Ungab, Chairman ng Ways and Means, Chairman ng Appropriations Committee. Yan. Tanungin nyo siya, paano nawawala ang pera? Paano nyo ginagel ang pera ng Department of Education? Martin Romualdez. Ayan na. Ayan na. Drop name na. Inattach nyo ang projects na hindi man lang dumaan sa paaralan, sa SDS, sa region, even sa central office. Basta na lang listahan ng mga congressman. 19 billion. Yun, no? Grabe. Tapos, nung 1 billion na lang ang naiwan sa DepEd, anong ginawa nyo? Kinuha nyo ang 5 billion sa repairs, nilipat nyo para mukhang lumaki ang pera. Grabe mga usapan dito. Talagang bilyon ang usapan eh, no? Nandito to sa Martin. sa kustodiya ng eto nga pwesto ni Sara Duterte, BP, ay nandito siya sa kustodiya ng House of Representatives. Yung nakadetain kasi si Atty. Lopez dito eh. Napasugod si BP Sara kasi nga gustong ilipat si Atty. Lopez sa Women's Correctional sa Mandaluyong. Kaya nandito si Sara. Grabe. Etong video na to, galing to kay Harry Roque. Nangangampanya tayo. Yan na. Nakasakay tayo sa eroplano. Ito kasi Martin Romualdez ang tinutukoy niya Magkatabi dito. Yan na, yan na. Nagre-reklamo ka, putang ina ka, walang pera. Kasi, ano sabi mo? Gium-um ni Lisa Marcos o ni BBM ang kwarta. Yun, patay na. Walang pera sa kampanya kasi hindi nagbibigay. Diyan na magkakasiraan BBM talaga sa pera. Si Lisa. Ginigipit nila. Kinukuha nila lahat ang pera. Reklamo ka ng reklamo sa akin. Ano sinabi ko sa'yo? Huwag ka mag-alala. Lahat ng gusto tumulong sa akin, ipapadala ko sa iyo. Kunin mo lahat. Nagreklamo ka kay Medi Poblador kasi tumatanggap ng pera. Ano sabi ko sa'yo? Kausapin mo si Medi, kunin mo lahat ng pera. Lahat ng makuha mo na gustong tumulong sa akin, kunin mo. Gastusin mo. Ano sabi ko sa'yo? Pasensya ka na.
wala ka ng pera. Galit na Ano galit sabi dito, mo sa no? akin? Sabi mo sa akin, okay lang. Pag nanalo kayo, babawiin ko lahat yan. Hindi ko naman alam, ang buong akala ko, babawiin mo sa negosyo mo. Legitimate businessman ka naman eh. Mina, pagsira sa kalikasan, legitimate na pagsira sa kalikasan, negosyo mo. Media, negosyo mo. Ano pa bang mga negosyo ni Martin Romualdez? Sulat niyo yan lahat. Akala ko magninegosyo ka lang. Kasi businessman ka naman. Hindi ko naman alam, binubulsa mo. Yun. Ibubulsa mo, Bilyon ang usapan dito, ha? kakamkamin mo ang legal na pera at illegal na pera. Grabe, no? Tanggap ka sa illegal, tanggap ka sa pogo. Pinaalis nyo lahat ng kompetisyon ninyo, naiiwan ang pogo mo. Grabe. Tanggap ka, pogo. May nagsasabi pa, tumatanggap ka sa smuggling, sa droga. Yun. Tapos Bibigat kuha na ka ito. dito sa National Treasury. Akin ito, akin ito. Babawiin ko lahat. Masakit sa akin, Martin, hindi yung pagsira ng pangalan ko eh. Ang masakit sa akin, maalis mo man ako sa presidential race, hindi pa rin ikaw ang presidente. Yeah. King ina mo. Walang buboto sa'yo. Please lang. Wala. Hindi ka nga dumadaan ng contest eh. Kasi wala kang kalaban sa Tacloban. Kasi binibili mo, pinapakidnap mo, hinaharas mo ang mga kalaban mo. Bigat Hindi ka nun, ha? dumaan ng contest. Ang alam mo lang, kasi mayaman ka, bibiliin ko lahat ng tao ng pera. Eh, pobre man mong tanan, kwarta na may inyo. There is nothing in you except money. Yan lang. Bigat. Martin, harapin mo yung katotohanan. Walang puking ina, walang boboto sa'yo. Senador man, Vice President man, walang boboto sa'yo. Hindi ko nga alam kung mananalo ka pa ngayon sa Tacloban eh. Palamang hindi na. Sinong gusto sa lahat sa buong Pilipinas ang ibalik ka sa Kongreso? E di lahat ng tao pupunta yan doon sa Tacloban, mangangampanya yan sa kalaban mo. Kasi magnanakaw. Yung galit na galit, no? Bigat nun, bigat nun. Galit na galit si Hindi VP ka rito. dumadaan sa audit. Grabe yung revelation ni VP Sara dito. Lahat damay-damay na. Milyon-milyon, Milyon. buwan-buwan, Pucha. certification lang ng congressman. 1 million, 2 million, pirma lang. Alam nyo, bakit alam ko? Kasi may MA din ako. May MA ako sa DepEd, may MA ako sa OVP. Pero sa amin, sa akin, nire-require ako ng resibo ng COA. Pero alam ko, certification lang ang kailangan. Pero nagko-comply ako. Bigay nyo lahat ng resibo. Laki ng pera ng Pilipinas, Pero no? ikaw, pirma mo lang, hindi mo nga ata pirma yan, pirma lang ng staff mo yan. Grabe. Milyon-milyon dyan sa Committee on Accounts. Lumalabas Sarap. ang pera. Pirma nyo lang. Walang nag-audit sa inyo. Sino ang nag-audit ng confidential funds ng Office of the President? Wala. Grabe, no?
Ang daming pera pala ng Pilipinas. Hindi ko maintindihan. Ang Pilipinas. Yeah. Yan! Ang bagong Pilipinas. Ay! Kriminal ang speaker. Bakit ko nasabi kriminal siya? Basahin niyo yung kaso niya sa United States of America. Pucha. Sinungaling, presidente. Double whammy pa. Hindi lang siya sinungaling. Hindi pa siya marunong maging presidente. Nagpresenta ka na magiging presidente ka. Tapos, hindi ka pala marunong. Grabe yung unit team nila dati, no? Talagang landslide yun. Ang bumangga doon, giba. Sarap-sarap ng kain ninyo, buffet. Diyan, dito, sa House of Representatives. Alak. Lahat. Lahat ng juice, lahat ng mamahaling wine. Pero yung taong bayan na pinamisan ninyo Gihirap. ng 20 pesos na rice, yung taong bayan na hindi ninyo pinupuntahan sa mga komunidad nila, anong sabi nila? Asin lang okay na mi, anad naman mi ana. Ganyan ang bayan natin. Okay na lang kami sa asin. Grabe. Saan ka nakahanap ng bayan na ang tao, because of their hopelessness, because there is no functioning government, umukay na lang sa asin. Grabe. Ang daming pera ng Pilipinas. Sa totoo lang, ang dami. Mga taxes ng taong bayan yan. Taxes natin lahat. Grabe. Grabe itong revelation na to, Hindi mga naman kayo. ang abogado si Atty. Lopez eh. Kasi alam niya kung ano sasabihin niya doon sa mga pumasok sa kwarto niya. Na take note, nagnakaw pa ng cellphone. Ayun, no? Saan ka nakahanap? Totoo kaya yun? Pasok ka, nanakawin mo yung cellphone, dadalhin mo pa yung tao. Grabe. Actually, merong video merong press conference kung saan sumagot na si Diba? Chua rito si Congressman Chua saka si Princess, Taas you're raising your hand. Yan. Sa Zoom kasi merong raise your hand Ganon. Naririnig po ba ako? Yan, Princess Maui? ayun, ganon. Ito si Princess Maui. Yes. Oh, thank you. Good morning po, Madam Vice President. Thank you so much nga po pala sa dala niyong hopya nung hearing na pumunta kayo for PRRD. Kami yung nasa likod niyo po, yung tinawag nilang bastos kasi pumalak pa kami because of Congresswoman Cardema. Thank you, ma'am. Nakakain kami. Ako po'y natatakot kumain ng pagkain doon baka mamaya. Ma'am, mag-iingat po kayo. Nasa teritoryo kayo ng kalaban. Okay lang Nag-aalala po kami para ma'am, kasi sila naman na una eh. Sila talaga yung bastos eh. You reap Opo, what you okay. sow. Yeah. Mag-iingat po kayo kasi sa dinami-rami po ng inyong mga pasabog ngayong gabi, it seems like marami po talaga kayong alam about them, no? Dahil sa pagkakasama niyo sa kanila Totoo. during the campaign and during the 2022 elections. Baka po mamaya kasi totoo yung mga naririnig namin or yung, I don't know if it's true, na meron daw silang Operation Romanovs and baka bala kayong ubusin ang Grabe, inyong no? pamilya dahil hadlang kayo sa kanilang mga balakin in the future. So mag-iingat po kayo. Kami po kasi kami ng EDSA Friday Group, kami yung bumababa every Friday dyan sa EDSA because we believe yan yung tamang venue sa dinami-rami na ng problema natin. Ang kaya lang naman po namin gawin ay manawagan na bumaba na yan. Ano po kaya ang remedy naman ninyong mga nasa posisyon or ng mga kayang labanan itong napakarami na pong ginagawang korupsyon at krimen laban sa taong bayan? Ano po ang Grabe. pwede nyo maging remedy para matapos na ito? Lalo't nagsisigaw na po ang taong bayan na mag-people power. Yan na. Yes.
Huwag kang mag-alala, ma'am, Yan. Maganda to. sa security ko. Kasi may kinausap na ako na tao. Grabe to. Sinabi ko sa kanya, kapag pinatay ako, patayin mo si BBM, si Grabe yun. Lisa Araneta, at si Martin Romualdez. No joke. Grabe. No joke. Ganun katapang. Nagbilin na ako, ma'am. Etong si BP Sara. Pag namatay ako, sabi ko, huwag ka tumigil hanggang hindi mo mapatay sila. Grabe yun. And then he said yes. Sino kaya yun, no? So, alam mo, ma'am, yan ang lagi kong sinasabi sa Makabayan Lang nung mayor pa ako. Ang laban, wala dyan sa EDSA, ma'am. Wala dyan Nasa gobyerno, tunay na Mga laban. highway. Ang laban, ma'am, nandun sa loob ng palasyo. Grabe. Yan ang problema. We appreciate yung expression ninyo ng disgust, ng pagkamuhi, Grabe nangyayari sa Pilipinas ngayon. ng hopelessness, kasi it reflects kung ano yung nararamdaman Correct. ng marami, milyon. Alam ko yan, ma'am, kasi kahit saan ako pumunta, ako ang sinasabihan, binoto namin yan dahil sinabi mo, iboto namin. Malakas pa rin ang So, Duterte. yes, ma'am. Malakas pa din. Maraming salamat sa ginagawa ninyo. Dahil sa ginagawa ninyo, I'm sure nakikita yan ang taong bayan and na-appreciate nila yan. Marami sa ating mga kababayan ang gusto sumali sa inyo. Pero sa sobrang hirap Ng buhay. ng buhay ngayon, hindi nila maiwanan yung mga trabaho nila at hanap buhay nila para pumunta sa daan. Bakit sila naghihirap? Bakit? Dahil sa gobyerno. Di ba dapat yung gobyerno natin ang nagpapagaan ng Grabe. buhay ng tao? Ano yung nangyayari sa Bakit ang Pilipinas? gobyerno natin ang nagpapahirap lalo sa tao? Kasi gusto ba nila lagi na lang mahirap ang mga tao para madali mapasunod? May mga lugar kami sa Mindanao na ganyan ang mga politiko. Gusto nila Maging inosente. mahirap lahat. Maging inosente. Kaya bahugan lang nila og kwarta. Para madaling bilhin yung ano. Governor na sila, mayor Para na madaling bilhin yung boto sila, nila. congressman na sila. Hanapin niyo, ma'am, Kasi pag yung matalino, mga lugar na sobrang hirap. kasi pagka matalino ang bumoboto o ang botante, alam nila kung sino yung iboboto nila. But since the Philippine government gusto maging inosente yung mga botante para sila lang yung nakakaalam, sila lang matalino, sila lang yung maghahari-harian. Totoo tong sinasabi ni Sara. And I feel that na talagang sinasadya minsan na mga politiko na yan na gawing mangmang, gawing inosente yung mga botante, lalong-lalo na yung sa mga urban, yung sa mga probinsya, para mas madali nilang bilhin, mas madali nilang pangakuan. Kasi mababa yung IQ di ba? Hindi ko naman sinasabing lahat, pero they are trying to make that possible so they can control the people itself, lalong-lalo na yung sa mga urban, yung sa mga probinsya na yan, na talagang grabe, na talagang kayang-kaya na nilang bilhin. Sa Mindanao. Tingnan nyo anong gawain ng politiko. Pinapakain lang ng pera ang tao. Binabastos yung kanilang pagkatao. Dahil wala silang pakialam. Yan din yung mga tao na gusto sumama sa inyo, na nakikiisa sa inyo, pero hindi nila maiwanan Trabaho ang hanap nila. buhay dahil Oo. sa pamilya. Madami yan. Madam Vice, Damsi, do you have question, Damsi? pwede bang ako muna sa Montreal? Oh, sige, sir. Madam Vice, I am the GUE sa Canadian Pinoy Radio Montreal, diri sa Montreal. Ma'am, tama gina imong sulti, ma'am. Kay ako, ma'am, gapokus ko sa kamiging
Grabe gid kayo ang pangdaog-daog nila sa mga tao sa Kamiging. Insakto gid ka, ma'am. Ipangbahugan na nila ang mga tao kay balo man gid kaon sa istorya sa Kamiging. Adlaw-adlaw na ako gibati ko si Romaldo pero gahi pagid kayo. So, Grabe. Hindi ko naiintindihan pero parang nagigets ko na. Kana imong giistorya tinuod gigna tanan. Nagibahugan ra ni Romaldo ang mga Kamiging nun kay para sunod-sunod ra niya. Mhm. Daghang salamat. Magat salamat. Yes, sir. Salamat, sir. At binigyan nyo ng example ang taong bayan kung ano yung sinasabi ko. Because it's happening all over the country. Gusto nila, sila lang ang mayaman. Alam nyo ba, Yan. sa bentahan ng mga relo ngayon, sino bumibili Rolex ng yan. mga relo? 3, 4 at one time? Grabe. Mga politiko. Mga galamay ng politiko, Hmm. karamihan mga congressman. Tanong nyo sa mga dealer ng relo, ng mamahaling relo. dito Rolex sa yan. Pilipinas. Cartier yan. Tanong nyo sa mga dealer ng mamahaling kotse sa Pilipinas. Ang Grabe. mga congressman. Yes, Ralph, you're raising your hand. Yan na, si Ralph. Hello po, VP. Good evening po. I would like to take this opportunity po to ask po kasi recently po may parang statement si former President Rodrigo Duterte advising you po na kung pwede po is mag-retire ka na po sa politics. Wag ka na po daw umambisyon ng higher position sa maybe 6 years from now, yung presidential elections. Can I get your reaction po regarding this matter? Yes, oo, darating tayo dyan. Sigurado ako na hindi ako sasali sa politika. Thank you po, VP. Hindi lang natin alam kung kailan kasi hindi natin alam ang Totoo. plano ng Diyos. I mean, man can only plan, but God's purpose that will prevail. Yes, Dada. Yes, VP. By the way, nandiyan na po yata yung napakaraming mga pulis para ilipat po yata si attorney sa correctional. Mukhang palaban kayo ah. Mukhang kung halimbawa persahang kukunin si attorney, sasama po ba kayo sa mga putang ina niyan? Yes, yan yung commitment ko. Lopez. Yan yung commitment ko sa lahat ng OVP person. Maguguluhan na ako. Kasi nakulang. May nakabukas na mic. Sasamahan ko sila. Kung ano yung gusto nila, yun yung gagawin namin. So, sasamahan ko sila. Yes sir, nandyan sila sa labas. Pero talaga, totoo. Bakit kayo maglilipat ng tao sa loob ng correctional? Yun na nga. Convict ba ito? Accused Yun ba ito na siya nga. of a case? Of Yun- any case? Yun na nga yung sinasabi din ni Atty. Ano ba yung Lopez. correctional facility? Di ba dapat sa mga Convicted. akusado yun? Yes. At sa mga convicted? Hindi convicted dapat si may Atty. first Lopez kasi naka-cite in contempt lang siya. That is something Meaning, to nasa think kustodiya about, siya no? ng House of Representatives. Sa mga mambabatas? Yung pwede ka Ilipat. maging congresswoman, pwede ka maglakad dyan pending your appeal. Which by the way, pag in-overturn yan, regalo yan ni Martin Romualdez kay Franz Castro. Yes, Ma'am Maharlika. Ayan si You're raising Maharlika. your hand. Mga DDS vlogger to. Nakamute ka. Nakamute ka, Maharlika. Martin, ma'am, nakamute ka. Okay. Yeah, Yan. dito nga po sa order ng ni Chua na paglipat kay Attorney Lopez sa Women's Correctional na talagang itinaon ng in the middle of the night at para nga pong mayroong kalamidad sa Pilipinas or may national threat. Di po ba
BP, ginagawa lang yung mga ganitong urgent order kapag may national threat or disaster, which is kapag meron nga pong disaster sa ating bayan o may mga kalamidad, hindi po umaaksyon ang ating bangag na presidente. At maraming salamat po sa pagmura ninyo dahil talagang it's really music to our ears na ilalabas ng taong bayan yung galit ko, galit naming lahat. Ang katanungan ko po, VP, ano po ang pwedeng legal actions na pwede nating gawin sa ginagawa sa inyo, particularly kay Attorney Lopez, sa kanilang pag-order na ilipat dito sa Women's Correctional na ito, na alam naman ng lahat na may mga abogado nakikinig sa atin, katulad nyo po, ay talagang unconstitutional. Oh yes, ma'am. Kanina, pumunta sa akin yung Sergeant at Arms doon sa office ni Congressman Pulong Duterte. That was 6 p.m. Sabi niya sa akin, sabihin mo 5 p.m. Sinabihan pa niya ako magsinungaling. That was 6 p.m. Okay? At that time, walang order. So between, sabihin na natin 15 minutes siya doon, 6:15 hanggang 12 midnight, nakapag-gawa siya ng report, nakapag-meeting ang committee. Gabi. Nasaan yung meeting? Pakita niyo sa akin yung minutes. Minutes of the Pakita meeting, niyo sa lagi akin. yan. Every Sabihin time niyo, na Zoom, merong nagmi-meeting, meron tagasulat ng minutes of the kahit meeting. hindi Yun yung niyo hinahanap ni ma-determine Sarah. ang quorum sa Zoom, sige, sabihin natin tama yung Zoom. Nasaan ang picture ng Zoom ninyo? Pwede mag-meeting sa Zoom eh. Pwede yan. Pwede mangyari Nasaan yan. ang minutes ng meeting Yan, ninyo? yung minutes of the meeting. Nasaan ang pirma Parang SOP kasi yun eh. ng committee secretary sa minutes ng meeting ninyo para kayo lalabas ko sakali. para kayo mag-issue ng order between 6:15, 12 midnight. Yan yung sinasabi ni Atty. Lopez. Walang batas ang Pilipinas ngayon. Wala na. Bastusan siya. Tapos nagagalit sila. Sinasabi nila, spoiled brat ako. Ang problema ninyo, hindi nyo ma-prove ang pagiging spoiled brat ko. Dahil hindi ako nagbago. Simula nung ako ay bata hanggang ngayon. Hindi ako nagbago. Ni walang isang tao makapagsabi doon sa Davao City na spoiled brat ako. Sabihin niyo, corrupt ako? Ako ba yung may bribery case sa mga Supreme Court justices na hindi nahihiya? Wala akong corruption case. Sinasabi ninyo, nawawala ang pera dahil may notice of disallowance. Ano ba ibig sabihin ng notice of disallowance doon? Ano ba sinasabi niya? Kulang yung mga papel ninyo. Kasalanan ko ba yan? Galing sa field ang papel. Hindi naman ako ang gumagawa ng papel eh. Ayan, ang sinasabi ko. Kakabistuhan na Ibig sabihin, dito. kasalanan ko. Kapag yung nag-uusap doon sa kalayo-layong barangay sa Samar, gumagawa sila ng papel na mali, sinasabi ng COA, tapos ako yung nagnakaw ng pera? Yung ina ninyo? Alam mo, ma'am, nagmumura talaga ako na tao. Kaso hindi lang ako nagmumura talaga in public. Dahil ang mga bata nakikinig sa akin. Napapansin ko yan. When I talk, children listen. That is the reason why I don't cuss in public. But it doesn't mean hindi ako marunong at hindi ako nagmumura. I am doing it for the sake of the country kasi nakikinig yung mga bata sa akin. Hindi sila nakikinig kay Martin Romualdez. Lalong hindi sila nakikinig kay BBM Diyos. Grabe yung revelation ni BP Sara dito. Talagang halata mo yung inis, galit, at yung tapang
at yung pagtatanggol sa Pilipinas, sinasabi na wala ng gobyerno, wala ng batas ang Pilipinas, talagang bastusan na. Mga kayon, I want to know your reaction in the comment section below. Please comment your reaction, your your opinion, no, regarding this. Dito sa comment section natin, ano lang to, pwede kayo mag-comment diyan basta walang bastusan, walang below the belt. You can set your your opinion, your reaction. Walang problema, sagutan na lang tayo diyan. Gusto ko healthy communication pa din, healthy communication pa din. Regardless kung sino man yung manok natin, kung sino man yung iboboto natin, BBM ka man o Duterte ka man, regardless kung sino yung sinusuportahan mo, sana marunong lang din tayo rumespeto doon sa comment section. Sa atin tayong mga commenters at tayong mga nagko-comment dyan sa baba, yung mga nanonood, yung mga viewers ko. Maraming salamat. Attendance check tayo. I wanna know kung saan kayong galing nanonood na bansa o lugar man sa Pilipinas. Attendance check, paki-comment dyan sa baba. At gusto ko malaman kung saan kayo lupalop galing. Maraming salamat sa pagkikinig sa akin dito sa Joe Malone TV. Tunay na balita, walang kinakampihan, sumasalamin sa katotohanan lamang.